Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Fabio Wardley at Frazer Clark. Pareho itong taga United Kingdom na kung saan mga lods nangangampanya mga ito sa heavyweight division. Sa una nilang pagharap noong March 31, taong kasalukuyan, nawi po sa split draw. Pero napakaganda po ng laban, umabot po sila sa 12 rounds. Bagamat bagsak si Clark, anong round yun napabagsak si Clark, pero nakarecover at nagawa pa niya makatabla sa laban. At maraming nagsasabing panalo daw dapat si Clark. May nagsasabi naman na patas lang po ang paghatol ng mga hurado na nawi sa tabla. So dito nila ngayon mapapatunayan kung sino ba talaga ang matinding fighter. Heavyweight Division. Ito po ay nangangampanya sa Heavyweight Division. Paglalaban na naman nila ang BBB of C British Heavyweight title. So, yun nga, sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Now, sa doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na yung malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin. Na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang sagupaan. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction ng panalo sa laban. Ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Nabanggit ko kanina na magkaroon din ng comparison, so marapat lamang na atin talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Okay, hindi na natin ito patagalin pa at ating simulan na. Tatalakayin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Pareho itong taga United Kingdom na magpangabot sa Saudi Arabia. Frazer Clark, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 8 wins with 6 wins coming by way of knockout, undefeated at may isang tabla. May edad na 33 anyos at ang height 6 foot and 6 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 75%. Last fight, March 31, 2024, which is si Fabio Wardley nga po. Nawi sila sa split draw. Karanasan o experience ni Frazer Clark, bago ito pumasok sa professional boxing mga idol, siya po ay dating lumalaban sa Olympic. Katunayan, bronze medalist ito sa Tokyo Summer Olympic noong 2020. At sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer na sa ngayon, nakasagupan nito si Mario Swatch na kung saan yan ay dating world title challenger. David Allen, Bagdan Diho or Dino. Skills itong si Frazer Clark, pangkalahatan boxer puncher ito. Pressure partner style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututulo bakbakan, may counter punching style. Pagdating sa depensa, masasabi kong average lang din po ang kanya depensa. At sa tibay naman, marunong lamang itong bumagsak pero marunong din bumangon. At kaya magpatuloy. Sa panig naman nitong si Fabio Wardley. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din ho ito. 17 wins with 16 wins coming by way of knockout, undefeated at may isang tabla. May edad na 29 anyos, height 6 foot and 5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 94.12%. Last fight, March 31, 2024. Si Frazer Clark nga po ang kanyang kalaban, nawi sa tabla. Karanasan o experience nitong si Fabio Wardley. Mga idol, sinuri ko kung ito ba dating lumalaban sa amateur o sa Olympic, wala po tayo natagpuan. So diretso tayo sa uri ng kanyang nakalaban dito po sa heavyweight division, sa professional fights. Nakasagupa nito, siyempre ang pinakamatindi si Frazer Clark na kung saan nawi sila sa tabla, David Adelie na kung saan 12-0, Nathan Gorman na may 19-1. So sa skills naman ito, boxer puncher din po. So yan pareho silang boxer puncher. Pareho may taglay na power, timing at accuracy. Pero kapansin-pansin lamang na mas mabigat ang suntok nitong si Fabio Wardley dahil napabagsak nga niya. Sa anong round ba yun? Itong si Frazer Clark. At doon din natin nakikita kung gano'ng katibay si Clark. Kagawa nang nagawa pa nga niyang makatabla dito mga lods. Dahil kung
Makatikim ka ng bagsak, automatic 8-10 po yan. 10 sa nakapagpabagsak, 8 doon sa bumagsak. So advantage po yan sa round. At yun nga, may husay sa puntusan nga itong si Fraser Clark. So ngayon, sa comparison natin, kung sa edad, 33 anyos kontra 29 anyos, so pareho na sa prime. Sa height, 6 foot and 5 inches ang height ni Fabio Wardley, 6 foot and 6 inches ang height naman ni Fraser Clark. So 1 inch lang po diferensya. Parang orthodox ang maglalaban, labanan ito ng knockout artist. Alam niyo kung bakit? Ganito po yan. Ang knockout ratio ni Fabio Wardley, 94.12% at ang knockout ratio ni Fraser Clark, 75%. So comparison ito lamang sa power si Fabio Wardley. Pagdating naman sa experience sa tingin ko lamang po si Fraser Clark dahil po siya ay dating lumalaban po sa Olimpico Amateur. So marami na itong mga nakasagupa na technical fighter, boxer puncher, pressure fighter, brawler, ganyan. At may husay sa puntusan nga talaga itong si Fraser Clark. Sa skills para boxer puncher, so nakadepende na po yan kung kanino diskarte ang mangingibabaw. Kasi ang boxing hindi lang palakasan kundi pautakan din. So ang experience magagamit yan ni Fraser Clark, which is nagamit na nga niya yan noong una lang pagharap. Pero tandaan natin, this is boxing, anything can happen, na kung saan sa isang suntok lang, posibleng magbabago ang takbo ng laban at posibleng mapahinto ang laban. Na kung saan mas lamang sa power si Fabio Wardley. So sinunimado, para sa akin 50-50 lang ito. Ibig sabihin, pagka sinasabi natin 50-50, pareho may malaking chance sa panalo. Nakadepende na po yan kung kanino diskarte ang maging epektibo at sanhi ng pagkapanalo. So, ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Fraser Clark by unanimous decision or split decision. Pwedong sports, may chance bang manalo by knockout si Fraser Clark? Gamit ang kanyang power, posible din. Pero, yun nga, sa unan lang pagharap mga lods, kayang-kaya kasing saluhin ni Fabio Wardley ang power nitong si Clark. Unlike kay Wardley, na kaya niyang pahirapan si Clark, lalo na kung mag-aggressive bite style itong si Fabio Wardley. Kasi kung tinuloy-tuloy niya yung kanyang pagka-agresibo, sa tingin ko makukuha niya na may knockout talaga si Fraser Clark. Kaso nga lang, siyempre yung experience ni Clark na hindi natataranta pagka tinamaan ng mga solido, yun nga po yung nagagamit nga niya. Pero dito sa labanan na ito, pinakachansa nitong si Fabio Wardley, in-knockout niya si Fraser Clark at nang sa ganun makapiho sa panalo. At kung hindi man, siyempre may chance pa rin itong manalo sa puntusan si Fabio Wardley gamit ang kanyang power na pwedeng may domina niya ang buong laban. Oo, pero matinding preparasyon po yan para sa kanya dahil kailangan niyang maging aggressive style dito. Tapos hindi lang aggressive sa pagsunod, aggressive sa paghabol sa katunggol, hindi. Kasama yung kamay. Siyempre. At siyempre, kasamahan na rin ang pag-iingat dahil dito sa heavyweight division mga lods, kahit pag rugi na yan kung makasuntok ng isa, talaga naman may kalalagyan dahil pareho nga po itong power puncher. Masasabi ko nga, although kaya naman saluhin ni Fabio Wardley ang mga suntok nitong si Clark dahil hindi nga siya napabagsak. Pero tandaan natin na sa tsamba walang mintis. Lalo na kung sa vital ka matamaan. O walang matibay dyan sa vital. Nagkataon lamang na doon sa mga tinamaan itong si Fabio Wardley sa mga ano lang din. Hindi yung puro, yung sa dulo ng baba, sa liver, ganyan. Tinamaan pero kaya kasi. Kaya abangan natin mga lods kung kaninong diskarte ang mangingibabaw dito sa labanan na ito dahil para sa akin 50-50 nga po ito. Kung sa ranking naman tayo ng box rate, pang 19 out of 1,504 si Wardley. Samantala itong si Fraser Clark pang 43 out of 1,504 ka mga boksingero dito po sa buong buong mundo. Sa heavyweight division, pang 43 siya. So kung yung napansin, malayo ang agwat, di ba? Pero yun nga, sa karanasan kasi ditong si Fraser Clark na dating bronze medalist, malaking bagay po kasi yan. Oo. Nung saan pabor nga ako na mananalo si Fraser Clark sa pamamagitan po ng puntusan. Pero yun nga, dahil 50-50 ito, hindi malayo na
manak out na dito si si Fraser Clark sa laban niya kay Bobby Wardley. Mga anong round kaya? 1 to 6, posible niyang magawa yan. Posible magawa ni Wardley ang pagpatumba o pag knock-out dito kay Fraser Clark. Oo, lalo na kung maging aggressive siya. Kasi nakulangan ako sa kanya pagka-agresibo doon sa laban eh. Kung sino po ang may magandang adjustment dito sa laban. Yun. Kaya 50-50 talaga para sa akin ito. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports PH. Maraming salamat po.